Hello Libra, ito yung reading mo for August 24 to 31. Ano yung mga ganap, may mga pwedeng mangyari, mga mensahe na dapat mo malaman. Maraming salamat Libra sa iyong support. Kung matagal ka nang nanonood ng mga readings ko at kung bago naman po kayo, don't forget to like, follow, or subscribe. Patap na rin po yung bell icon regarding mga personal readings. Sa mga interesado, mag-inquire, mag-book, dumiretso lang po kayo sa aking FB page. A big shout out and thank you sa lahat ng nag-avail ng subscription and membership. Yung names po ninyo, i-flex ko na lang po sa umpisahan or dulo nitong ating reading. Meron ka ritong trust, awake, choices, sensational. Uy, bongga. Merong something sensational, Libra. Sige, mamaya discuss natin yan. Wow. Mukhang kailangan mo mag-take a leap of faith, no? Nung unang card mo dito is trust. May you take this leap of faith. Ibig sabihin, having faith eh. No? Trust. Pag sinabi nating trust is equivalent to faith. Gaano ba kalalim yung paniniwala mo, Libra? No? About kung ano man yung tinutukoy nitong card na ito. Siguro kailangan mo talagang magkaroon ng faith. Mag-trust dito sa situation na ito, sa process na to. Kung meron ka mang pinagdadaanan, ano man itong tinutukoy na ito, Libra, importante na isurrender mo lahat ng bagay sa faith, no? Kumbaga magkaroon ka ng paniniwala, ng tiwala dito sa sitwasyon na to, kung ano man yung tinutukoy, relationship man ito or situation. Kumbaga ine-entrust mo yung mga bagay-bagay sa faith, no? Awake. May you wake up to the beauty. Kumbaga, itong awake card na ito, Libra, parang sabihin na natin, parang sa judgment card or sa tower na parang biglang nagkaroon ng awareness. Sudden awareness. Kumbaga, biglang namulat yung mata mo, yung kaisipan mo, bigla ka nagising, no? Parang ka naalimpungatan dito, Libra. Basta parang ang feeling ko dito is sudden awareness eh. Kumbaga, yung senses mo right now is heightened. Okay? Meron nga lang binabanggit din dito about beauty, which is, di ba, yung mga Libra, alam naman natin, ruling planet ninyo is Venus. This is a positive card, Libra. Umisipin na pangit ito. Kasi ang naging example ko lang naman yung Judgment and Tower. Pero, more on, parang magkakaroon ka dito ng sudden awakening realization na life is beautiful. Parang yun yung napipil ko eh. May you be awakened by the beauty around you, na parang marirealize mo yung good side, no? Yung magandang side ng mga bagay-bagay o ng situation. Kumbaga magiging aware ka na dyan, Libra, kung gaano kaganda o ano may tinutukoy na itong maganda dito sa situation na ito, yung good side or yung positive side ng situation. Ngayon, meron ka rin ditong choices, no? May you see the opportunities. Parang somewhat related sila kasi dito parang pwede kasing noong una hindi mo nare-realize gaano ka kaswerte, hindi mo nare-realize yung mga good side, positive side ng situation mo. Pero ngayon, magiging aware ka na eh. And yun nga, magbabago yung pananaw mo, yung perspective mo na pwedeng noong una, iniisip mo, limited lang yung chances mo, limited lang yung pwede mong gawin, limited lang yung opportunity. Pero eto na yung choices eh. Dito na papasok yung mga opportunities. So, maaaring malaking
bagay, itong pagiging awakened mo, itong sudden awareness, realization mo, pagdating dito sa sitwasyon mo, kasi biglang magbabago yung pananaw mo na makikita mo, dati black and white lang, pero ngayon is makikita mo na yung mga ibang possibilities, yung ibang options na meron ka, yung ibang opportunity. Kung dati nakikita mo isa lang or walang opportunity, ngayon parang nadagdagan or dumami. No, it's because na-awaken ka nga. Nagkaroon ka ng sudden awareness, realization about your situation na, wow, kumbaga, maswerte pa pala ako, parang ganun compared sa iba. Example lang yun, Libra. Example lang yun. Pero, it could be anything else na related sa sitwasyon mo na dati. Hindi mo nare-realize kung gaano ka kaganda yung sitwasyon mo. Okay? Hindi, pwedeng nung una kasi hindi mo na-appreciate or hindi mo nare-realize yung sabi ko nga yung mga pagagandang bagay about your situation. Pagdating naman dito sa sensational, may your sensitivity be your strength. Pero ang una ko na-pick up kanina dito sa sensational and then nakita ko yung rose, para kang nagbo-bloom ngayon, Libra eh. So, ang ibig sabihin nito, nag-unfold. Nag-unfold sa'yo yung situation na maganda pala. Okay, yun yung napipick up ko dito sa mga card mo. Ayan no. Una, lumalabas trust. Pwedeng nung una, hindi ka pa aware, diskumpiyado ka pa about your situation, hindi ka pa sure, pero finally, na-realize mo, nabuksan yung pag-iisip mo, na, yun na nga, na there is beauty na dapat mong ma-appreciate pagdating dito sa situation mo na una, hindi mo nakikita yon. And nakikita ko na unti-unting nag-unfold sa'yo yung mga bagay-bagay, yung situation. Doon na nare-reveal sa'yo yung beauty of the situation. Na nung una, hindi mo nare-realize nung hindi ka pa nagigising. Okay, so ang ganda. Para sa akin, this is, a big transformation for you, Libra. So, nakikita ko rin, pwedeng nagbo-bloom yung career mo, pwedeng nagbo-bloom ka on your own, sa sarili mo. Hindi ko alam kung ano mang klaseng glow up or nagkakaroon ng development sa sarili mo eh, ng improvement eh. So, nakikita ko dito is isa kang, either ikaw o yung situation mo, isang magandang, una, bad lang siya na hindi pa na-appreciate yung beauty, pero parang habang tumatagal, the more you appreciate na nagbo-bloom ka, na nagbo-bloom yung situation mo, na nung una hindi mo nakikita tong magagandang bagay na na-appreciate mo na ngayon. No? Kasi nga, namulat yung kaisipan mo rito eh. So, ang nakikita ko dito, yan, maaari kang maging sensational, Libra, kung nasa social media ka, or sa career mo, sa business mo, or sa love life mo, there is something blooming about you or yung situation mo. So, ang ganda. Isa kang rose na nagbo-bloom, Libra. Sa ngayon, itong August 24 to 31. Ganda. Ganda ng apat na cards mo na una. Oh, meron kang Capricorn energy, full moon in Capricorn, the end of a tough cycle approaches. Ayun na nga, Libra. Diba sabi ko nga, you are blooming, or the situation you're in, ay nagbo-bloom. Ayan, saktong-sakto, matatapos na yung anumang tough cycle na nararanasan mo, ay magtatapos na yan ngayong August 24 to 31. So, ito ay isang good news, no? O ano man yung paghihirap na yan, ano mang cycle yan na magtatapos na, no? Mapapalitan na ng blooming. Sabi ko nga, unti-unting nag-unfold sa'yo yung sitwasyon eh. Yan, no? Parang rose na bubukad-kad.
Ngayon, humahalimuyak na. O, di ba, matatapos na yung mga mahihirap na sitwasyon. Nothing will come of this situation, Libra. Ano kaya ito? Wait lang. Kung may situation na nagbo-bloom para sa iyo, Libra, meron din ditong isang bagay sa sitwasyon mo. Siyempre, hindi naman lahat-lahat, di ba? Perfect. For sure, meron ding imperfection. Merong isang bagay dito na, feeling ko lang, kung halimbawang naghihintay ka dito sa sitwasyon na to, parang ang sinasabi, wala kang mahihita dyan eh. Well, at least 50-50, meron kang blooming situation, sensational, pero meron ding isang bagay dito na na parang hindi na siya magde-develop pag sinabi nung card mo, nothing will come of this situation. Yun na nga, pwedeng wala ka nang mahihintay dyan, wala nang magiging development yan. So, alamin mong mabuti, ano tong tinutukoy na to, Libra? Malamang alam mo yan. Kasi ikaw naman ang nakaka-experience niyan. Although, meron namang magandang mga bagay na mag-unfold para sa'yo. Okay? Hindi man lahat nagkaroon ng magandang kahihinatnan, magandang progress. Meron kasi ditong nothing will come of this situation. So, pwedeng ito yun yung halimbawa, na-feel stuck ka na dyan sa situation na yan. At least ngayon, malalaman mo na lumabas yung card na yan na, naghihintay ka lang pala ng wala. O nagsasayang ka lang ng pagod effort mo dito sa tao na to or sa bagay na to, pero wala naman palang mangyayari. Yan. O halimbawa, bumili ka ng skin product, tapos tinry mo siya ng mga ilang months na. Ba't ganun? Parang hindi pa rin nag-i-improve yung skin mo, ang tagal-tagal mo nang ginagawa. O baka yan yung tinutukoy dun, kung ano man yung bagay na yan, o situation na yan na nag-try ka na ng matagal pero wala kang nakikitang improvement. Baka yan yun. Okay? Pero, importante dyan, Libra, ito yung rose mo na nagbo-bloom ka. Okay? Sa ibang area, merong hindi nagkaroon ng ano ba tawag dun? Hindi nagkaroon ng magandang conclusion, pero at least sa ibang area naman naging successful ka kasi nagkaroon ka ng realization and blooming Okay? You are good enough. Ayan, may Virgo energy dito. So, huwag mo i-discount yung sarili mo, Libra. Ayan, dapat kang maniwala sa iyong kakayahan na you are enough. Patungkol yan sa maraming bagay, Pwedeng sa relationship din yan. So, huwag mong tawaran yung sarili mo. Kumbaga, dapat alam mo yung value mo, yung worth mo. Ngayon, kung dinadoubt mo yung sarili mo, isang palatandaan yan, Libra, na kaya mo yan. You have what it takes, You are enough. Yan isang reminder para sa iyo na ma-realize mo yung iyong value. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Ayan. Pwedeng may Scorpio person din dito. Libra, ano ba itong mga negativity na to na dapat mong i-release? Ayan. Sinisermonan ka ni full moon in Scorpio. Kasi, kumbaga, energies yan ni-occupy tayo ng mga energies. So, mamimili lang tayo. Ano yung bibigyan natin ng ano yung bibigyan natin ng power na mag-overcome sa atin? Positive ba o negative energy? Yun. So, alam mo na, Libra, na itong mga negativity na to, kailangan mo tong itapon. Kung ano mang mga negativity yung nararamdaman mo ngayon, iniisip mo ngayon, yung tinutukoy ng card mo. Ano pa ibang paparating sa'yo? Ayan, subulpot na. Meron kang chair, someone living your life. Uy.
May aalis daw sa buhay mo. May mababakante rito, Libra. Ayan, kung hindi man tao ito. Kung hindi man tao ito, Libra. Pero ang unang word kasi is someone eh. So, pwedeng merong someone na aalis sa buhay mo or mawawala sa buhay mo. Pero, since merong chair empty at meron ka ring it's time to release negativity, feeling ko lang meron kang mga dapat kailangan mong mag-create ng space. Kailangan mong mag-declutter. At yun yung mga dapat mong i-release, which is yung mga negativity na binabanggit dito. So, ayan. Kailangan mong i-empty yung space na yan wherein dyan nag-o-occupy yung mga negativity, Libra. O baka may mababakanting position dito, Libra. Or feeling empty, sabihin na natin, pwedeng iba sa inyo makaranas kayo ng feeling na merong something kulang sa inyo. Pwedeng material, pwedeng hindi, no? Kumbaga parang merong emptiness kayong mararamdaman na parang yun nga, parang hindi kumpleto, may parang kulang na ganito, ganyan. Wow, Libra, yan. Horseshoe, ibig sabihin, siswertihin ka itong August 24 to 31. May buenas na paparating sa iyo. At increase your efforts if you want to achieve your goals. Ayan, dagdagan mo pa raw, Libra. Dagdagan mo pa raw yung kasipagan mo, yung efforts mo kung talagang gusto mong ma-maximize yung iyong full potential na ma-reach mo yung goals mo, makakota ka. O masagad mo yung masagad mo yung outcome. Okay? Kulang pa, Libra, dagdagan mo pa raw. Push pa more, o diba? Tingnan na natin yung love life mo, Libra. Divine Feminine, dami nakakakuha nito, labas ng labas. Yin. Para sa akin, Libra, this is surrendering. O, meron kang release dito, parang may yin energy ka, parang isurrender mo yung mga dapat mong isurrender. And kailangan mong maging open to receive. O, maging bukas yung puso mo, bukas yung kaisipan mo. I-welcome mo, i-embrace mo itong dapat mong i-embrace, kung ano man yung dapat mong tanggapin dyan, ano man yung dapat mong i-release. Commitment, love life na to pinag-uusapan natin na itong Divine Feminine, yin-yin na yan ah. Wow, so yung iba sa inyo, this is a sign na papasok sa commitment, ayan. Kaya yung iba dyan, yung mga wala pang jowa, yung hindi pa nakakasal, maaaring it's a sign ng engagement o malalim at seryoso na relationship. Okay? Oh, whether yan, willing itong person na ito, i-commit niya 100% yung sarili niya or ikaw sa kanya, pareho kayo. Okay, may mga promises dito, Libra. O maaaring may mga matters tungkol sa mga pangako. Ayan, kung whether merong matutupad dito or nag-i-stick. Pwedeng nag-i-stick siya, nag-i-stick ka dun sa ipinangako nyo sa isa't isa, parang ganun. Makakaasa ka, Libra, na this is a solid na commitment. Kasi andun yung kinikip nyo sa isa't isa yung pangako ninyo eh. Okay? So, yung iba dito, kung pinangakuan kayo ng kasal, ng engagement, ito na yun. Okay, may mga memories dito, Libra. Bittersweet memories from the past. Ayan o. Ang lakas ng energy ng past life dito, ng past para sa iyo sa love life mo, Libra. Ang feeling ko lang, Libra, merong mga tendency na maulit-ulit
no? Kung ano yung mga nangyari, ano man itong nangyari sa iyo in the past, may tendency siya na babalik. So, pwedeng may past person na parang nakatay kayo sa isa't isa na may tendency na babalik at babalik kayo sa isa't isa, or babalik siya sa buhay mo, or babalik ka sa buhay niya. May tendency dito na pwedeng may maulit na nangyari na rin in the past. May pattern O, ayan May deja vu, repeated patterns. Sabihin na natin, kung nagkaroon ka ng, kahit not with the same person, kahit na may bagong person na ngayon sa buhay mo, kung sino man itong tinutukoy sa kasal, engagement, or commitment na yan, pwedeng may tendency nga na yung, may mga karmic lessons kasi dito, Libra, na maaaring magkaroon ng recurring pattern pagdating sa love life mo, na yung pwedeng nangyari na in the past na parang mangyayari uli ngayon dito sa present situation mo. Even with with the new person, or kung merong mang person dito sa present mo. Okay? Tignan na natin yung closing messages for you, Libra. A year from now, ayan baka yung iba dito, naghihintay kayo kung kailan, timing, saktong-sakto lumitaw a year from now. Mga 1 taon pa siguro, Libra, bago mangyari, or 1 taon pa nga yung hihintayin mo. Mga 2025 pa yan. Naman yan, may palatandaan sa timing. Tandaan mo na lang, it's up to you. Ano pa? It's up to you. Get more information. You're ready. Okay, a year from now, ano kaya to? May nintay ka ba moment, Libra? Or opportunity yan. Pwede kasing opportunity yan, pero mga 1 taon pa bago mangyari yan. Bago dumating sa'yo. Pagdating naman dito sa it's up to you, ibig sabihin nakasalalay sa kamay mo, Libra, kung ano yung magiging outcome ng situation mo. Kumbaga, yung end result ng sitwasyon mo is entirely up to your hands. Kumbaga, meron kang malaking influence sa kung ano yung magiging outcome by taking a proactive approach para ma-solve mo itong mga challenges mo. Okay? Kumbaga, nasa sa kamay mo na yan, Libra. Depende na sa'yo. Pagdating naman dito sa get more information, ang ibig sabihin lang neto, Libra, yung mga bagay-bagay na kailangan mo dito sa sitwasyon mo, pwedeng hindi mo alam lahat, na kailangan mo mag-ask ng information sa iba or mag-ask ng advice. Ayan. So, ibig lang sabihin nito, Libra, magtanong-tanong ka pa, mag-research ka, kumuha ka pa ng kumbaga hindi pa sapat yung information na meron ka sa ngayon. Kailangan mo pang maghingi ng advice or magtanong sa iba. Pagdating naman dito sa you're ready, Libra, yan, kung naghihintay ka ng validation, ng approval tungkol sa sarili mo, sabi nga dito, you are enough. Ayan, you are good enough. You are good enough. So, ito ay palatandaan, Libra, na kung ano man yung mga kailangan mo, nandyan na sa'yo. Ayan, you are ready. You are good enough. Kompleto ka. Equipped ka, Libra. Kung yan yung bagay na idinadoubt mo sa sarili mo, gusto mong malaman o tinatanong mo sa sarili mo. Ibig sabihin, ready ka na para dito. Lahat ng experiences mo na naranasan in the past ay sapat yun. So, kung anong wisdom meron ka ngayon, anong skills meron ka ngayon, ikaw ay enough
and you are ready, kaya ano, it's a sign, Libra, na ano, wag mo nang i-doubt yung kakayahan mo. Kumbaga, carry bells mo yan, equipped ka dyan. Okay, so Libra, ayan yung mga mensahe na nakuha natin dito sa reading mo. Sana makatulong ito sa iyo. Don't forget to leave a comment and like. Take care, babush!